So hello guys, welcome back ulit sa ating channel. So for today's video, part 2 ng update natin ng ating mga bonsai. So guys, ngayon hindi maganda yung lagay ng panahon, unpredictable, umulan. Actually kakatapos lang umulan ng malakas ngayon. So gagawin natin guys, lalagay na lang natin sila sa setup na ganito at isa-isa nating i-update. So sa tingin ko ngayon makatatlong puno lang tayo, edi susunod naman sa part 3. So guys, simulan na natin. So guys, ito yung ating wild mulberry na nakamakailang ulit na natin na features dito sa ating channel. So guys, nakita nyo defoliated na siya at nagbabud break na. So the reason na hindi ko na pinakita yung defoliation kasi gusto ko i-point out na kung kailan ko ipoprune ng konti yung mga sanga nito nang hindi siya masyadong naapektuhan sa dieback. So hinayaan ko muna siyang mag-bud break guys. So nakita nyo lahat ng yan nag-bud break na. So gagawin natin dito sa punong ito ay mag-titrim tayo ng konti. Yung hindi kailangan i-ano natin guys, ipo-prune back natin. Gaya nito guys, masyadong nag-shoot out pataas. So dahil to nasa dulo, so puputulan ko na lang to guys. So siguro dito putulan natin dito guys. Yun. So hindi pa muna natin puputulin to kasi hindi pa masyadong visible yung tapering dito. So wala pang magandang tapering na kukuha yung size niya para pagputol mo kita yung paglit nung sanga papunta sa dulo. So gagawin lang natin dito guys, i-trim natin ng konti at i-wire natin yung ibang sanga. Tanggalin natin itong mga lumalabas na to guys para makita natin na walang distraction sa video. Yan, nauna kasing lumusot yung mga dahon niya. So nililinisan natin yung mga patay na sanga. Hindi natin maiwasan talaga guys na minsan may mga mangilan-ngilan na nagda-dieback. So pagdating dito guys, nakita nyo masyadong siyang tumaas. So putulan ko to sa gitna, mag-split ng dalawa. Tapos yung dalawang yun mag-split pa sa dalawa. So ganun yung sistema na sinusunod ko dito, yung sa ramification niya guys, o yung pagpapakapal na kanyang mga canopy. Yan. So yung mga may maling tumubo, tanggalin na lang natin. Yun. Ano guys, oh. Bud break na sila. Lahat ng yan magkakaroon ng bunga. Ganyan yung mulberry kasi dinifoliate ko na rin siya dahil nag-dormant na siya. Kasi malalaman mo pag nag-dormant na sa mulberry, matanda na yung mga dahon pero ayaw niyang mag-bud break. So ibig sabihin para mapabunga mo siya nun at mag-shoot out ulit, kailangan i-defoliate natin siya. So yung point ko rito guys, bago ko siya putulan ng sanga, hinihintay ko muna siyang mag-bud break. So para yung sap flow, yung dagta, yan, flowing na yan guys kasi tinutulak na niya yung mga shoots na mag-bud break. So sa tingin ko ngayong sa ganitong stage magandang putulan kasi yung dormant siya tapos puputulan mo na siya. Ang experience ko sa punong ganito mabilis siyang mag-dieback pag ganon. So hindi katulad pagka
meron na siyang flow ng sap sa kanyang mga sanga dahil natutulak niya yung mga buds niya para mag-break. So dito mainam siyang putulan guys. Yan, dinisan lang natin muna yung mga tuyo-tuyo. Yan. So sa parting ito guys, ito ibababa natin ng konting ganun. Yan, kita nyo. So i-wire natin to ngayon. Natin yung wire. Gamitin mo natin yung tunuwid natin. Sa ating sobra na konti ito, pero okay lang kaysa sa kakapusin. So dahan-dahan din kayo guys pag ganitong stage kasi pwedeng matamaan yung mga nodes na tumutubo at maputol ito. Kasi malutong yung mga tumutubong shoots na yan. Pero sa nakita ko sa ugali ng ganitong puno ay mas mainam pag ganitong stage mo siya puputulan. Minimal yung pag-dieback na sanga pag ganitong stage guys. Ito hindi ko sinasabing ganun yung tama, pero sa experience ko lang ba na sa punong ito, sa ilang taong kong pag-aalaga na rin dito, siyempre napansin ko na pag ganitong stage na bad break na yung mga shoots niyan, pag dito mo sa stage na to pinutulan, mas konti yung mga twigs na mamamatay. So ito, ipoporma lang natin ulit dito ko siya ilalagay guys. Yan, yan. Yan. Dito sa parting ito. Tapos tutulak lang natin banda rito konti. Yan. Yan. Para makompleto na yung dito niya sa part na to. Okay. So sa taas naman. So meron tayong dito. Ayan guys, ito. So pwede nating i-wire na konti dito. Tsaka yung ito sa bandang ilalim. Para unti-unti nang mabuo yung canopy niya guys. So kunin natin yung wire. So umpisahan ko lang dito. Hindi ako agad nagpuputol na ng wire guys kasi sayang yung pagka maikli masyado yung naputol mo tapos hindi kasya sa i-wire natin. Yan. So kailangan siguraduhin natin na sakto o sobra ng konti yung sa i-wire natin para hindi ka mabitin guys. Yan. So ganitong stage guys, hindi ko masyadong inihigpitan yung pag-wire. Alam naman natin yung mulberry ay nasa fast growing na material. So eto guys, napakatagal ko na rin inaalagaan itong punong ito. So at saka lumiit na yung sugat niya rito. Nagkaroon na siya ng kalos kung mapapansin nyo. Dati dito lang siya. Tapos tumatakip na siya ng konti. So sana magtakip siya ng dire-diretso para magandang tignan. So ngayon, dito ko lang siya ipipesto guys. Yan. Tapos konting paikot ng mga sanga. Yun. So yan. Parang naka-layer naman siya guys.
Yan. Yan. So, yung kabila, dito sa likod, dito naman natin siya lalaruin. Yan, dito. Yan. Dito sa parting itaas, guys, hindi ko gagalawin to. Papatubuin pa natin bago natin ihiga at magkaroon ng canopy. O pwede rin na pag sa parting ito ay puro pataas na trim-trim lang para kumapal ng kumapal. So, medyo ingat lang kayo, malulutong yung mga ano niya, sayang kasi yung mga twigs, guys. Mahirap magpatubo ng twigs din kasi matagal. Kapag ganito yung mga tumutubong yan, napakadaling mabali niyan, guys. Konting bangga mo lang putol yan. Puputol. So, anchor lang tayo. Tapos, dito ko naman, etong side na to, tumataas na to, ibababa natin banda rito para magkaroon siya ng layer dito. So, ayoko naman, guys, na yung sobrang yung ayos na ano, parang plastic na yung itsura ng puno. So, mas nagagandahan ako dun sa mga parang realistic na style. Kasi yung mga sa realistic na style, makakakita ka talaga sa wild ng ganun, guys. Hindi yung kagaya ng parang, hindi ko nasabi nga siyempre, ang bonsai ay isang creation ng mga tao na isang art form na create ng tao. So, bawat nasa nag-engage sa hobby na ganito o sa profession na ganito ay may kanya-kanyang sinusunod na style. Yung iba yung sobrang ayos na ayos, talagang meron pang 9 o'clock, 8 o'clock, 12 o'clock na style. Pero para sa akin, guys, ang sinusunod ko lang na pattern yung conical shape. Okay, yung pabilog na ganyan, magkaroon siya ng canopy na pabilog. Yun yung sinusunod ko, guys. Kasi sa nature, hindi ka na makakita ng sanga na puro nakapaiga lang na ganito at alam mo na yung sobrang ayos na ayos. Pero hindi ko ako against sa ganun. Maganda rin naman tignan, kaya lang kung magbabase ka sa nature, kasi ito, bali ang art form ito ay involved yung nature dahil mga puno yung ginagawa natin. So, minsan maganda rin mag-experiment. Sa lagi ko sinasabi na experiment tayo, guys, kasi lahat ng style ng bonsai hindi yan lumabas kung hindi nag-experiment yung mga naunang nag-engage sa art form na to. So, yun lang yung sa akin, guys. So, yung kasing goal ko dito ay para ma-entertain ako. Para yung stress sa pang-araw-araw ay may paglalagyan ka. Hindi yung gagawa ka ng art form may stress ka pa. Alam mo yun, yung ginagawa mo very stressful pa rin. So, gusto ko yung ma-enjoy ko yung mga naalagaan kong puno. So, by the way, guys, yung mahilig ako sa mga fruiting trees na concept ng bonsai kasi mas nagagandahan ako sa mga puno na maliliit tapos may bunga. So, ito tatanggalin ko yung nasa ilalim, tinanggal ko na. Hindi ko na siya binaba, guys, kasi meron na siya dito. So, lalaki kasi ito. Kung hindi ko tinanggal yung nandi dito, lalaki na lalaki ito, may iwan to. So, kailangan tama lang, balanse lang yung mga sanga. So, ayan. Alin pa ba? So, ito. So, ito, guys, paano ko to yung urong?
So gusto ko iurong dito o dito. So eto kasi meron siyang naka-fork dito. So ganito lang yung pag-uurong ko guys. Yan. Tanggal ko lang yun. Tapos ito na mag-start ng blooming. Pag susunod na naman, magbabawas na naman tayo dito para nako-compact siya. Hindi siya umahaba na sobra. So ito rin, doon lang. So pagdating naman dito, nakita nyo nakataas masyado. Yung ko nang i-wire to, so directional pruning na lang ang gagamitin natin. Ayan. So okay naman para sa akin itong pad na to. Okay na sa akin guys. So ito lang, iuurong lang natin to. Ayan. Para mas natural tignan yung puno. Hindi yung parang plastic na guys. Yun yung aking nakikita sa ganitong art form. So mas maigi pa rin na parang natural pa rin yung puno mo. So pagdating naman dito guys, eto, ayan. So ilalagay ko lang banda rito. So hindi siya pwede doon. Baliin natin yung roll. Baliin natin dito. Dahan-dahan lang guys. Kasi yung stage din na ganito, lalo na't umulan, malutong yung sanga. Ayun. So putulan lang natin. Silak natin. So ayan guys. Ganyan lang natin dito. Ayan. So pagdating naman dito, gusto ko siyang actually, so sa ngayon linisan muna natin guys. Yan. So okay pa naman siya para sa akin. So wala pa rin naman siyang sobrang kumagat guys. So hindi tayo magtatanggal ng wire ngayon. Yan. Etong isa sa taas, sa tingin ko dito natin nilalagay ito. Yan. So ito, pag ganito lang, putol na lang ako ng maliit guys. Kasi maliit lang naman yung sanga. Tayuan natin. Baka makadali tayo ng yun. Pagka kumakapal na yung foliage ng bonsai nyo guys, medyo mahirap na siyang i-wire. Yung mga maliliit na sanga para malagyan yun yung detail. Napakahirap na guys. Yan. So may sumobra, okay lang yun. So parang trajectory na lang natin. Yan. So ganun na lang yun guys. Ito. Isa pang example guys. Ito. So ito. Paano ko siya
hindi ko to i-wire dito dahil mahaba na guys. So, nakita nyo, meron siyang mga twiggings na ganyan. So, meron siyang bud dito, pero meron na rin siya dito. So, dito natin siya puputulan. Yan. So, ayan guys. So, tingin ko ito kailangan natin ayusin. Baba lang ng konti. Yan. Yun. So, sa ilalim. Hindi natin makikita. Yan. So, yan. Tapos laruin lang natin guys. Yun. So, tanggalan natin ng konting dahon para hindi naman siya magbumulusok. Yan. So, ito. Tuloy ko dyan. Dyan. Yan. Yun. Mga insekto pa guys. So, so, ayan. Ito, pwede ko itong ayusin dito. Pero hindi. Itira na lang natin directional yun pagdating ng araw guys. So, ayan guys. Ito yung update natin sa punong ito. So, konting wiring at saka putol na mga sanga. So, ito. So, tingin ko ito kailangan na itong putulan. Yan. Iyon. So, mag-start na naman siya ng brake na panibago dito para kumapal yung mga sanga niya dito guys. Kagaya nito. Yan. Dami na niyang sa twigs. Pag nagdo-twigs na ng ganyan guys, so mag-i-enjoy. So, ayan. So, pwede ko itong ganyan nandito. Pero palalakihin ko muna guys, baka mamatay. So, ayan guys. Ito yung update natin dito sa wild mulberry na to. So, dumako naman tayo sa ibang puno. So, hello again guys. Ito yung ating next sa ating video sa update natin sa ating mga bonsai material. So, ito yung 3-year-old na mulberry na hard cut back natin para magkaroon ng magandang tapering. So, ngayon, ang stage nito ay dormant. So, wala siyang growth. So, de-defoliate natin ngayon tapos magpo-position na natin ng mga sanga niya kung saan natin gusto papuntahin. So, simulan na natin guys. Mabilis lang to. Hindi naman to kakain ng dahil konti lang naman yung dahon. So, gawin na natin guys habang nagkukwentuhan tayo. So, ito ay Australian hybrid mulberry.
So nakita ko to guys na magandang gawing material ng bonsai kasi ano siya, lumiliit yung dahon niya pagka nag-compress na yung mga sanga. Pag dumadami na yung sanga, lumiliit yung dahon niya. So magandang gawin na material bilang bonsai. Australian hybrid mulberry. So yung lasa ng bunga nito guys ay parang para siyang merong aroma yung lasa ng kanyang bunga. Hindi siya katulad ng Illinois na matamis lang. Ito meron siyang kakaibang lasa. Masarap naman pero mas gusto ko yung lasa niya kaysa sa Illinois mulberry. So ito, na-wire natin nung isang araw to kasi baka maliit ako. Wala akong malaking wire. So hindi natin puputulin muna itong mahahabang to guys kasi gusto natin kuha na natin yung size kagad. Kasi kung puputulin natin to kagad, ihina yung sanga guys. So kailangan tuloy-tuloy yung paglaki niya para mabilis natin makuha yung size. Tapos i-hard pruning naman natin ulit. So papa-weld natin, tapos i-wire, tapos i-prune back, tatanggalin yung wire, rewire, ganun lang, ulit-ulit lang yung yung proseso niya guys. So kailangan alam mo lang yung i-manage yung mga sanga niya kung saan mo siya gustong papuntahin para mabuo mo yung buong canopy ng bonsai na ginagawa mo. Ang itsura ng isang bonsai guys ay nasa artist yan o hobbyist yung magiging itsura ng yung bonsai. So nasa iyo lang paano mo i-appreciate yung nagawa mong bonsai kasi yung ibang masyadong advanced na yung mga style. So tingin ko yung mga masters na yun mahabang panahon na yung ginugol nila sa ganitong larangan. So tayo naman ay hobbyist lang tayo. So kung ano yung experiment natin dito, i-share ko sa inyo guys. So ngayon nakita nyo napilian ko na yan na sanga. So magwa-wire tayo ng mga iba niya sanga kung saan natin gustong papuntahin. So, eto may nakaabang tayo dito guys. Eto, may nakaabang na dito. Yung una, iwa-wire ko na. So, tingin ko naman kasya naman. Kasi konti lang naman yung ibabaloktutin dito guys. Dahil, ang tingin ko sa mga fast grower na puno magandang gamitin na style yung parang cut and grow guys. Ayan. So ganun lang natin yan. Ayan. Yung mulberry guys, very flexible yung kanyang mga sanga. So gusto natin dito na to pataas guys. So yung isa dito naman natin sa likod ikabit. Yan. So hindi na to mature na yung mga sanga niya, lahat brown na. So dito naman natin sa ilalagay guys. So kahit na very flexible yung mga sanga nito guys, dahan-dahan pa rin tayo sa pagbabaloktot. Kasi pwede rin itong mabali at once nabali mo, hihina yung sanga niya. So doon ka na maghahabol. So ito dito. So ito gagamitan na natin ng wire. So siyempre ilalak natin. Ilak ko dito.
Hindi natin sukatin guys. Tingin ko hanggang dito. Sobrang lang natin konti. So hindi ko puputulan yung mga sanga nito dahil i-develop ko to ng malaki yung ano cutback niya. So intense yung cutback niya. So maaaring magre-rewire tayo dito tapos hindi natin puputulan pero magre-rewire tayo. So ganun lang ang gagawin natin dito para makuha natin yung tapering guys. So eto, dahan-dahan lang. So laruin natin. Ayan. Yan kasi guys. So dito ko sa gustong papuntahin. So nakita nyo guys, binabago ko na yung ano, pag dito sa taas. Binabago ko na yung direction. So kasi, nakita nyo dito, pahiga ng konti sa baba. Pagkatapos habang umakyat yan guys, kailangan tumataas siya para magawa natin yung tawag dito yung conical shape pagdating ng araw. So ayan. So dito medyo makapal yung kanyang ano, yung kanyang sanga. So gamitan natin ng medyo malaki-laki. Sa baba na natin lagay. Yan. So hindi na tayo naglalagay ng music guys. Kasi minsan hindi ko rin maintindihan yung sinasabi ko pag pinapanood ko yung mga videos ko. Hindi ko maintindihan lalo pag may music. So kwentuhan na lang tayo para mas magandang ano. So hindi ko naman kahit nilagay ko ito guys hanggang dulo, hindi naman nangangahulugan hanggang dyan na yan puputulin natin. Hindi. Para lang maganda yung direction na maano natin, mabibigay natin guys. Yan. Hindi nating laruin yan. Kayang-kaya niyan. Yan. Tapos pataas yung direksyon para makuha niya yung kanyang ano guys. So para maging 3D, kailangan parang semi-spiral. Tapos habang lumalayo siya guys, lumiliit yung swell nung sanga. Pero conforme kung gagamitin mo ay 1, 2, 3 o 1, 2 o cut and grow, so nasa inyo pa rin yun. So ito, dito para makumpleto na yung ano niya, gamitan natin ng maliit. So abang na to guys, iaabang ko na dito. Para dito sa maliit na to, pero habaan ko na. Para hindi ko makalimutan pagdating ng araw. Yan. So, pag maliliit na sanga na kulay brown na, hindi ko masyadong hinihigpitan guys. Kasi pag mabilis lang yan mabilis lang yang tago lang natin to. Mabilis lang yung malalagpasan guys pagka yan. So napakatagal lang hihintayin nito guys kasi kailangan to mag-stretch out na lumaki ng lumaki para yung sanga niya pag nag-cut back ka ganito. Malaki dito, paliit ang paliit. So hindi ka mahirapan. So yan. So ito naman,
So iniisip ko kung tatanggalin ko ba to o hindi. Yan. Kasi meron na sila dito guys. So sa tingin ko, kasi inisip ko to, dito ko ilalagay. Pero since meron na tayo dito, papunta rito, so wala nang point para iwanan pa to. So gamitan natin siya ng side cutter. Ililisin lang natin siya ng masagad. Iyon, sasagad na natin guys. Para hindi na sa tubuan ulit. Ayun. So dito naman, hindi ko muna yung wire to guys, maliit na naman kasi. So, eto, pabayaan ko muna to. Palakasin, tapos dito ko ilalagay. Yan, dito. Yan. Kasi sayang pag nadali to ng wire, bilang mag-die back, sayang yung araw. So, ito naman, pwede naman dito. Pero sa kana guys. O, dumaho naman tayo dito guys. Ito. So, nakita nyo to, dito natin ilalaruin to. Ganyan. Kumanap tayo ng medyo malaki-laki. Ito. So, hindi tayo nag-cut sa mga wire natin guys. So, hindi naman tayo makakuha ng dieback dito niyan. Pasensya na kayo. Medyo natrangkaso ko ng isang araw. Dahil sa init, lamig, ulan, init, lamig, ulan. Yan. Nakakaano. Kaya ingat kayo guys. Sana sa ibang lugar nga medyo binabaha na. Sana pagdasal natin yung mga iba guys na safe sila. Dito naman sa amin, di naman binabaha. Pero yung ibang lugar sa Pilipinas nakita natin sa balita puro baha na. So sana man humupa na yung ulan sa mga areas na yon. Nakakaawa rin yung mga tao. So, sabihin natin guys. Yan. Pero hindi ko naman na nangangahulugan na linaro ko siya ng pahaba na ganyan. Dito ko na, hindi guys, ito sa pala ko dito parang papa-wild natin tapos nang ma-wire, tatanggalan ng wire, tapos i-rewire. Yan, kung maganda na yung nakuha na yung size, kakat back ulit habang lumalaki siya. So, nakita nyo, ganyan lang muna to. Pero ito medyo abaliin natin dito. Kasi, yan. Yan. Yun. So, ito naman. So, dito ko na lalagay sa taas na to. Yan. So, may naiwan tayo dito. Dito natin nalagay. So, gamitan na lang natin ng medyo maliit. Ganda na dito.
So sa pag-wire guys, wag lang natin tatamaan yung mga nodes. Kasi pag na-damage natin yung nodes, mahirapan yan mag-recover yung kung saan natin puputulan. So lagi ko sinasabi yung pag nag-ano ka, yung mga nodes iwasan natin. Ayan. So sa parting ito, sa tingin ko tatanggalin ko to guys. Kasi nakaharang na siya dito. So gamitan natin ng matalas-talas. Yun. So ayun, tinanggal natin. Kasi dito na natin ano yun to. Tapos ito kasi bababa ko rito. Ito naman sa taas to guys. Yan. Ito, ang dalawang to, pababayaan lang muna natin. Kasi no point na i-wire mo yung ganito kalit. Pumamatay lang. So palakasin natin bago natin i-wire. So in the meantime, itong sa taas at saka itong nasa dulo ang i-wire natin. Yan. So siguro mga 3 puno lang ngayon guys. Kasi mabilisan lang itong gagawin natin to. Pero ewan ko kung gaano kahaba itong ipopost natin na to. Pero nasa inyo naman yun kung panonoorin nyo lahat eh. So, yan. So eto, baliin natin dito banda. Taas, baba, taas, bali, yun. Yun. So, eto guys, dito natin gagawa ng storya, kumbaga. Yan. Yun, no? So, nakita nyo, ito yung front niya, guys. Ito yung front niya. So, lahat ng yan, papabayaan natin mag-wild. Okay? Yan. Yan, palalakihin natin lahat yan. Pabayaan natin mag-wild lahat yan. Pagkatapos, i-compress natin ulit. Tapos, pawa-wild ulit. I-compress natin ulit. So, ganun yung nakita kong magandang sistema sa tawag dito, yung ginagawa mo mabilis lumaki. So, fast grower kumbaga. So, yun guys, tapos na itong punong na to. Ito, medyo ayoko muna yung wire to. So, dito na dadalhin to. So, in the meantime, ganyan lang muna. So, lipat naman tayo sa ibang puno. So guys, ito yung isang star fruit na galing sa air layering. So medyo matagal na rin ito guys. So ilang buwan na rin yung last na video nito. So ngayon yung mga di-deposit lang natin dito yung mga sangang ihiga natin. Ito guys, nakita niyo masyado pang bata. So balak ko dito lalagyan ko ng front branch dito. At dito tatakbo. Pero hindi ko pa ngayon gagalawin to dahil napaka nito sensitive ng ganitong stage guys. Nakita nyo, napakalambot niyan.
Konting ano lang yan, balik agad yan. So, hintayin natin maglignify ito, tapos lagay natin dito sa may harap para meron siyang front branch kasi dito na yung ano nito, yung apex niya dito na. So, yung mga i-wire natin, yun lang yung de-defoliate natin, guys. So, umpisahan natin. So, ito, medyo matanda na isang to kahit na maliit lang. Yan. May bunga pa to. Hindi naman natin lahat i-defoliate. So, ito, sa baba ay i-wire na natin to, guys. Ito, medyo matanda na isa kaso medyo mahina yung growth niya. So, okay lang. Basta ito namang isa apakalakas. So, pwede na itong i-wire. So, i-wire natin yan pero hindi ko muna puputulan. Tignan ko lang kung ano yung magiging sitwasyon niya dito. So, bago natin putulan. Yan. So, sa parting ito guys, ito maghihiga tayo dito. Kasi wala tayong tumubo pa sa rito. Kung meron sana dito ko ilalagay. Dito tatakbo. Para kita pa rin yun nandito. Ito kasi yung front niya guys. So wala pa tayo tumutubong mga sanga rito. So pagdating ng araw guys, mag-iiba rin yan. So makikita nyo to sa unang video nito sa aking hanapin nyo na lang dun guys. Kasi makikita nyo naman ito yung trunk niya. Dati to semi-cascade ang dating niya. Pero tinayo ko na lang para yung formal upright. So ito waware natin itong mga to. Medyo may katandaan na itong mga sangang to. Pero ito lang. Pwede sana i-induce natin ng paglaki. Yan. So guys, pagdating dito, nagdadalawang isip ako kung eto ba yung tatanggalin ko, yung nasa taas. So, kasi nakita nyo, masyadong crowded siya banda rito sa part na to. So, pero pag tinanggal ko naman ito, bali ito kasi dadalhin ko dito. So, pwede din guys. Pwede rin siyang tanggalin. Tapos ito yung ililipat natin para mawala yung masyadong crowded dito yung dating niya. So, pwede rin itong putulan dito. Tapos ito yung tutuloy sa baba. Pwede rin yun guys. Ito lang tanggalin. Tapos ito lagay natin dito konti. Subukan lang natin defoliate kung ano yung itsura niya. Ito ay nagbubunga na guys. Kaya napakagandang tignan pag may bunga na siya. Ayan o. Ito, may bunga na siya dito, dalawa. Kung saan tumutubo yung bunga ng mga ganito. Tanggalan lang natin lahat ng dahon niya. So, ito kasi sa taas. Kaya ayaw ko tanggalin yung nasa taas. Dito ko siya dadalhin guys. Yan, dito. Yun. Yan, kasi ayaw nang lumaki yung nasa baba guys. Oh. So, iniisip ko kung ito yung dadalhin ko rito. Yan. At tatanggalin ko to sa baba. Pwede rin ditong ilagay sana to kaso na late na ako. Kung dito ko ilalagay. Kasi ito yung pinaka-back niya guys. Yung pinaka-back niya kaso medyo overcrowded siya rito. So tatanggalin ko na lang sa tingin ko.
natin guys. Ito yung big ano to, big major cut to. Kasi matanda na yung sangang to. Ayan. So gamitan muna natin siya ng side cutter. Yun. Tinanggal na guys. Yun, para makahinga naman siya. So nakita nyo, nag-open siya. So pwede natin dalhin to dito. Yun. Tanggalin lang natin yung tapos lagyan lang natin ng cut piece guys. Ay, kunin ko yung kutsilyo. Yan. Importanteng lilinisin natin yung mga pinagputulan guys para hindi ma-infect yung part na yun at pagmulan ng dieback. Tapos lagyan natin ng sealant. So ayan. Tanggal natin yung isang problema. Ngayon. So medyo mahaba to guys. Medyo to. Ayoko na magputol para hindi mako-confuse naman yung manonood na ba't ganun nangyari. Saan yung nawawala yung ibang part. So nasa inyo naman yun kung panonoorin nyo ng buo, kung skip nyo, pwede rin. Wala naman problema doon guys. Basta sinishare ko lang sa inyo kung ano yung aking ginagawa. So, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Anthony. At isa akong hobbyist ng bonsai, ng ubas, ng mansanas. Yung mansanas medyo pinanginahan na ako ng loob. Pero meron pa rin ako guys. Kasi yung 3 matandang mansanas na nasa bakuran ko namatay na. So after 5 years, siguro 5 years, mabot ng 5 years na mamatay. Nakatanim diretso yan sa lupa. Pero ngayon nag-experiment ako. Yung river sand dahil acidic yun. Nakita ko rin sa ibang research na yung mansanas at saka yung mga Acer palmatum na puno o magandang tumubo sa mga medyo acidic na lupa katulad ng river sand. So yan, yung meron pa rin akong buhay dyan na mansanas guys, pero hindi pa sila namumulaklak. Pero yung nasa lupa namunga na ng isang beses, kaso hindi rin natuloy. So siyempre dati kasi sinasabi nila hindi tumutubo yung mansanas ay yung ubas sa Pilipinas. Ngayon may mga farm na ng ubas sa Pilipinas. So, ganoon din ang ginagawa ng mga kababayan natin na mahilig magtanim na sinusubukan nilang magtanim ng mansanas dito sa Pilipinas para meron yung Pilipinas ng sariling mansanas. Yan. So, ito. Puputulan na natin to dito, guys. Urong lang natin. Iyan. So, dito na putol nito. Iyon. So, nakita nyo pag ganyan sa dulo na to. So, wala akong nakikitang, hindi ko na kasi pabahin to. Wala akong nakikitang ano dito guys na, eto, wala na akong nakikitang point dito. Bakit? Eto, hihiga ko pa at pabahin. Kasi, may taper na siya rito. So, gusto ko siyang ibalik para sa pinakadulo niya. Pinaka maliit na sanga. Yan. So, gamitan natin ito ng pamalakasan. Yung knob cutter. Eto. So, nakikita nyo guys, ito. Yan. Eto. Ibabalik natin sa dito. Kasi maliit ito. Malaki na yung sanga. So, para magkaroon ng taper. Pero hindi natin iwa-wire to. So, tanggalan natin ng sa baba. Yan. Tulang ko lang. Iyon.
Yun, bumuka na guys. Yan. So, sa bandang itaas, so hindi ko na muna i-wire itong mga to. Yan. So, kita nyo, hindi ko tinatrabaho yung aking alagang puno na isang beses lahat i-wire mo na isang beses, hindi. So, pwede naman yung gradual guys, yung unti-unti, kumbaga. Yan. So, simula na tayo mag-wire guys. Yung umpisa natin dito sa harapan. Yun, tinamaan na. Mahaba pala yun. So, dito muna. So, gamitan natin ng pamalakasan. Putulan na lang natin to guys. Yan. So, lahat yan, iniiwasan ko yung nodes. Kasi may tendency doon ka, pagdating ng panahon, doon ka magpuputol. Tapos wala nang node na maayos. Yun. So, tuling ko na lang to guys. Yan to. Tapos to lalaruin lang natin ng konti. Hindi naman natin bibiglayin. Yun. Kasi baka mabali. Medyo nasa stage na malutong. Yan. Yun. Okay. So, eto sa taas para makita lang. So, pwede naman natin i-polish ng konti yan. Huwag lang sa dulo. So, hindi ko muna ito wire. So, para hindi na lumayo yung mga nodes. Tanggalan lang yung mga dahon niya. Kasi lalayo yan guys, yung nodes niya. So, isang paraan para hindi lumayo yung nodes niya. Itanggal ng dahon sa ilalim. Medyo pumurol na itong unang nabili natin. So, pero meron tayong bagong bili. Yan. So, lahat ay may paraan para yung mga nodes ng mga ating mga sanga malapit at hindi lumalayo. Napakahirap kasi guys pag yung ganito mo sanga mo ito, halimbawa ito yung node tapos dito pa lang yung kasunod. Pag hindi mo tinanggalan ng sanga, ng dahon, ito, okay naman, nagapan pa natin. So, yan yung purpose ng pagtatanggal ng dahon sa ilalim guys. Sa pagdating dito, so medyo itatanggalan ko na to ng iuurong ko na guys. So yung pamalakasan natin, yun. So putulan natin dito. Hindi ko isasagad muna guys kasi para may dieback, room for dieback yung yung halaman. So meron tayo pinutol kanina, maliit. So ito, sa ilalagay natin guys. Lock lang natin. Yan. So sa dulo naman to. Pero lilagyan ko ng konting wire. Yan. Yun no. So ito naman. Tsaka ito guys. Kita nyo may nakaabang na ako rito.
So, tanggalin natin yun. I-hit ko na lang sandali ito. So, minsan very confusing yung pagbo-bonsai kasi minsan, bakit ba ganito, ayaw, ba't ganyan, ayaw kumapal. So, kasi guys, hindi mo makakukuha sa isang birahan ng pagbo-bonsai. Matagal siyang ihintayin para makabuo ka ng mga sanga-sangang ganyan. Hindi siya instant, matagal talaga. So, nung una, parang confused ako na, bakit ganun? Ayaw kumapal ng mga sanga, ngayon pala, matagal lang paghihintay, guys. Hindi siya instant. Walang instant na bonsai. At hindi natatapos ang bonsai. So, dahil ito ay isang buhay na art. So, pinorma mo siya ngayon. Pagdating ng araw, lalaki na naman yan, guys. Hindi naman yan mag-stay sa ganitong estado. So, eto. Gawa natin to. Hindi natin mapipigilan yung bonsai na lumaki. So, ang tanging pagpipigil lang dyan paano mo i-manage sa pamamagitan ng pagpuprune, pagwawire. Yun yung guys, solusyon dun para mo siya sa kanyang shape lagi, ipuprune mo siya, isi-shape mo siya. So, paano ba pag-shape? So, kailangan meron siyang basic na triangle form o conical form para lahat ng sanga ay na sisinaga ng araw. So, ito. So, dito natin dadalhin to, guys. Yan. So, layo nung yung sinasabi ko, guys. So, medyo hindi ko napansin. Tatakpan yung node. So, tanggalin na lang natin yung dahon niya. Yan. Kasi pag nagbaluktot ka, kailangan may nakaabang na node. Yan. So, dito ko siya ilalagay. Yan, para kita. Kita naman nasa likod, guys. Yan. So, nasa ibaba to, hindi ko muna sila puputulan. So, para malaki yung sanga sa baba, tapos paliit yung nasa taas. Yan. So, ito guys, pwede na natin putulin to. So, lagyan natin ng konting arte dito. Yan. Ito pwede natin putulin to. Nasa itaas naman siya. Siyempre guys, yung pinakagitna, kailangan mas mahaba doon sa nasa gilid. So, dito natin sa puputulan. Yan. Okay. So, yan guys. Nakikita nyo na yung forma niya. Yan. Dito yung layer, 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 layer dito. So, nakikita mo, kinukuha pa rin natin yung conical shape o triangle shape. So, ito hindi muna natin siya ilalagay sa harapan kasi baka mabali. Bata pa to. So, dito yung magiging front branch niya. Tatakbo siya dito sa gilid. Yan. So, ito na. Gamit tayong isa. Medyo kapal-kapal ng konti. Yun.
So dito na lang natin sa taas ilagay guys kasi malapit nang malagpasan nata yung tabaan nito para hindi maistorbo. So upo tayo ng konti, medyo mahirap yumuko guys. So makikita mo naman kung kumakapal na yung bonsai mo. Yung dahon, pag nagka-foliage, kakaroon na siya ng canopy. So doon na mapapansin na, ay ano pala, na kumapal na pala yung dinedevelop kong bonsai. So ganoon siya guys. So matagal nga lang. So, hindi natin makukuha ng isang banat lang. So pagdating ng araw, puputulan pa to ulit guys. So walang katapusan yung magbobonsai. So gustong pumasok sa hobbying ito wala pong katapusan yung pagbobonsai. Hindi siya natatapos. Minamanage lang natin yung bonsai. Ayan. Medyo napasobra ng konti. Overexcited. So itong material nito guys, madali itong mabali. Ayan. Tapos ito. So ito, hindi. Mali yung ano niya, kahit i-twist ko pa to. Ewan ko kung susunod pa to. Ito gamitan natin ng plies. Yun. Pwede naman pala. So pwede na yung papunta dito. Ano tayo guys, static. Karoon ng static. Yun. So kasi ito dito na napunta dito. So gusto ko ibaba ng konti ito. Para kita pa rin yung ano niya dito. Yan. Tapos ito. Yan. Okay. So lagyan natin dito. Yan. So pag pinoporma pa natin yung mga sanga dinada pa, talagang nandoon yung pinaka labor talaga ng pagbobonsai guys kasi talagang i-effort ka sa ano. Pero pag dating ng araw na dapa mo na lahat yung kailangan mo, putol-putol ka na lang ng gunting. So yun na gumaganda guys. Doon ka na mag-i-enjoy. Ito kasi minsan hindi natin maiwasan, may stress ka ng konti. Hindi ko naman tinatanggal yon kasi napapagod ka. Yan. So sa dalawa, ito, pwede ko na itong tanggalin yung isa. Tuloy natin to guys.
Yun, tapos, ito hindi ko na idadapa. So, ito. Dapa natin dito, guys. So, yung isa. Mas maiging mag-wire, guys, yung gaya na pinag-aaralan ko dati before na dalawang sanga sa isang wire. Ayan, para hindi masyadong dumadami yung sanga. Ay, yung wire, kumbaga. Yun. Yan. So, sa taas na lang. So, isa na lang, guys. Ito na lang. So, dadalhin ko siya rito sa gitna. Kasi wala siya rito. Dito pa lang yung magiging hindi parati pwedeng i-wire. Kasi sa taas na to pupunta. So, ito yung gagamitin natin. Akin na yung isa malaki. Nalaglag pa yung bunga. Ayan. Iwasan nating maipit-ipit yung mga wire, guys. Kasi pag naipit yung mga wire at hindi pa natin kailangan galawin yung isa, pero yung isa kailangan na natin galawin, mapeperwisyo tayo. So, kailangan lahat ng wire ay naka-free pag tinanggal nyo. So, again, guys, hindi ko naman to iiwanan na ganito kahaba. Winari ko lang para in direction may dala ko maigi. May train natin ng maigi. Ayan. Ayun, no. Yun, guys. So, ganyan ko siya ilalagay. Yan, habang hihintay natin lumakas ito para may lagay natin dun. So, konting defoliation lang para may mag-induce tayo ng growth. Yan. So, ayan, guys. So, nakarating na naman tayo sa dulo ng ating video. So, mababali pa patapos na lang yung video natin, guys. So, ayan, guys. So, ganyan na muna ito, guys. So, i-update natin ulit ito pang ilang araw o ilang buwan. Depende kung ano yung magiging development niya. So guys, kung naligaw ka sa aking channel at nakita mong interesting naman yung aking mga pinaggagawa rito, sana po ay mag-subscribe kayo para lumaki po ito ating channel and para rin po for encouragement. So sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Anthony at ako ang The Yard Grower. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Salamat sa yan.